kami sa labas ng Mirador. It's 6:27 and sobrang liwanag pa. So pagpasok mo, dito lang tayo sa itong left side as of today. So pause nyo na lang for yung waffle din. Receive ako ng chat sa kapatid ko, naabutan nila yung Symphony of Lights show 1. And then resto. Ayan o. Isang hilera yan dyan. Ay, so this trip guys, nagpa-realize sa amin na hindi kami pang OFW material. Good morning guys! So this is our departure day. Pauwi na kami ng Pilipinas. It's July 22, Saturday, and it's currently 10:54. Hindi na ako nakapag-vlog kanina kasi sinulit lang namin yung oras hanggang 11 or bago mag-11 dun sa hotel para di na kami gumala, para di na kami mangarag mamaya. And feeling ko natin bumaba siguro. Baba tayo, walang tawiran dito. So ayun, iniwan muna namin sila doon sa may 7-Eleven malapit. Doon sila kumakain. And kami ni El, babalik kami ng mabilisang Harbor Center kasi magki-claim kami ng Hong Kong goodies namin na tag 100 Hong Kong dollars. So sa A6 lang yung may malapit. Wala kasi nawala na yung doon sa sa Giordano. Sorry, medyo maingay. So tatawid muna kami dito sa ilalim guys. And update ko kayo pag nandun na kami sa Harbor City. So ito na pala siya, malapit na. It's 11:10 and nakaklaim na kami ni El ng Hong Kong goodies sa A6. So isang pair ng socks sa kanya. And then bumili ako ng sombrero. So may 10% discount pa. So, magkakasama na kaming 5. Ayan na sila. And wala kaming na-redeem sa sa Hong Kong goodies ng Giordano kasi tapos na daw sila. So sayang lang yun 100 ng kapatid ko. Okay lang yan, freebie lang naman siya. So kung ano talagang lumalabas sa website, yun lang talaga maging available. So ngayon dito na kami sa Chimchachoy guys. Ayan, dyan lang kami magbabas. Chine-check ko lang kung anong number kasi mahal pag bus, pag subway. Ayun guys, so dito na kami sa bus stop. Ayun yung tatlo, ayun sa lang init. So ayun 8:21 and 8:21, katapat lang siya guys ng Mirador if ever magbabas kayo. Ayun lang yung Mirador. Ayan, though meron namang MRT station kaso ang hassle magbaba-baba, ang bibigat na mga dala namin. Ayan, ayun na yung tatlo. So we're just waiting for bus number 821 going to airport na yon. And 821, that's around $43 ata yung pamasahe. Nakita ko online. So we're just waiting for the bus. Sana hindi puno. And ang biyahe is around 1 hour daw. Ayan. And guys, nakasakay na kami ng bus going to the airport from TST. Ayun yung dalawa. Ayun yung isa sa likod, si L. And ang pamasahe is $36.4. So dito kami sa unahan. Ayan. And may camera naman para makita nyo yung maleta nyo sa ilalim. Nandiyan na. Last time kasi hindi yan gumagana. And matraffic. And mainit din. For the jacket daw yung dalawa. So, ang next namin po problemahin is pagdating sa airport, yung mga kilo ng baggages namin. Sa 7 kilos nila nag-aalangan ako eh. So, ayun, update ko na kayo mamaya guys once nasa airport na kami. Sana wag lang.
ayun guys, time check. It's 1:10 PM. Diyan kami nakasakay na bus na yan. And we are here na sa airport. Ayan. First time na magde-depart dito sa airport na to. Last time kasi nung nag-Hong Kong kami, sa Macau kami umexit. So dito kami sa taas ngayon. Ayan o. Ayan. Tapos din yung arrivals sa baba. Ayan o. So ang daming lilipad ngayong araw na ito. So hahanapin muna namin yung kiluhan. Though 6 PM pa naman kami. Hindi ko mag-open yung check-in ng mga 3 PM. So hanapin muna namin yung kiluhan ng baggage. Okay, first assignment guys. Tingnan muna natin dito sa TV yung going to Manila from Hong Kong. Tingnan natin dito. Yan, tingnan natin dyan yung going to Manila. Z2 Z212. Ito, Z216. Ayan, letter L. Z21 L. Okay, so wala pa. So magkikiluhan muna kami. Kasi may kiluhan dito. Tingnan natin kung ano-anong kilo ng mga baggage na to. Ayan o. May ganyan o. 30. 35. Ayan guys, nagkikiluhan kami dito. Titingnan natin yung mga baggage namin, yung check-in. So guys, time check, it's 3:40 PM and kanina pa kami dito. So nakapag-check-in na kami and then we're going to immigration na. Ayun yung tatlo. Mga kinabahan kami sa pakilo. Pero yeah, worth it din naman yung ginawa nila kasi kinilo rin talaga yung maleta lang. And kami ni El yung check baggage lang. So ayan, ito na yung immigration and then maya-mayang 6 is aalis na kami. Oo nga eh. Buti na lang itinago natin yung mga backpack nyo. Maleta lang. Sabi ko, kasi may narinig na kami, doon sa nagkikwentuhan sila ate. Sabi niya, pati hand carry dapat 7 kilos lang. So sabi ni ate, nagtanong na ako. Sabi ko, pati po hand carry. Oo, sabi niya, iwan niyo na lang yung backpack. Okay, so sige, dito lang kami guys ha. Pipila lang kami sa immigration. Mamaya ulit ko kaya update. So ayan, nag-CR muna silang apat. It's already 4:04 PM. And chinek namin siya sa screen kung may gate na yung papuntang Manila. Wala pa rin hanggang ngayon. So kailangan namin magbantay ng TV mamaya. And ayan, andyan yung CR, andyan yung tatlo, ay yung apat. And andito na, nakalusot na kami guys sa immigration. Ayan. And ang sa immigration guys, wala namang tinanong. Binigay lang namin yung passport. Yun na naman talaga pagpabalik na. Mas wala nang mga tinatanong, wala requirement na kailangan ipapakita bukod sa passport and boarding pass mo. And yung experience namin naman dito upon check-in, syempre takot kami ma-over baggage, so na-manage nila bumaba ng 7 kilos yung hand carry kasi pinakilo pa din niya yung hand carry. And may technique kaming ginawa para at least hindi kami mahirapan sa pag-baggage. So habang nakapila kami, may mga nagsabi sa amin kapwa Pinoy, sa shoutout po sa inyo, na hindi naman daw kinikilo yung backpack na dala nyo, basta wag mo lang ipapakitang nahihirapan ka or wag mong ipapakita habang nakapila ka dun sa check-in counter. So dun sa upuan malapit sa may check-in counter, may Pinoy na nagsabi na, ay iwan nyo na itong backpack nyo, dalhin nyo lang yung mga maleta nyo. So yun yung ginawa namin. And buti yung mga to, pinagdoble-doble nila yung suot nila kasi pinababa ko talaga na 7 kilos itong mga hand carry nila. And ayun, na-ilusot naman, na-release yung namin, na-release yung aming boarding pass. Okay, this is my first time rin namin ni El na mag-depart from Hong Kong Airport kasi nung last time na trip namin here sa Macau kami nag-exit. So ayan,
what a great experience, additional experience for us. And para pagbalik namin ng Hong Kong and if dito kami mag-exit, alam na namin yung gagawin namin next time. So yun, magkakasama na kaming 5. Medyo humupa na yung tension sa aming lahat. Kasi sobrang kinabahan and then na-stress ko anong gagawin sa mga baggages. And ayan, successful naman. Successful naman na nailabas ang aming mga baggages. So, ngayon, mag-wait na lang kami dito. And may parang food court here. Ayan. Mag-wait na lang kami dito. And then magsisilip-silip kami dito sa TV kung anong gate ang aming kung saan yung aming assignment. So ito. Tingnan natin dito sa TV ulit. Manila. Wala pa rin. Ayun siya sa pangalawa. Z21265. Wala pa din. Wala pa. Oo. Gate 47. 1265, diba? Oo. Ayun o, 47. Ayun guys, meron daw kaming gate. Sakto yung pag-vlog ko. Balak pa namin mag-chill dito sa sa food court. Ayan. 47. Gate number 47 daw. O, go na. Mag-ayos na muna kayo ng nyo. Ng mga bag nyo. Ayan, dito na sila nag-aayos. Ayan. Ha? De, maya. Bili muna siguro kami ng makakain. Na pwedeng madala sa loob ng plane. Tapos, or sa gate na lang kakain. Kasi ang flight is 6:15 PM. And 5:35 daw magsasara yung gate, sabi ni Kuyang nagpa-check-in sa amin. It's while waiting na rin pala, i-discuss ko sa inyo kung ano yung mga requirements going here sa Hong Kong habang naghihintay tayo ng oras. Wala namang special requirement na hinihingi ang Hong Kong. Book and fly na rin siya ulit. And ang bago lang is yung e-travel sa atin bago tayo umalis. Sa immigration natin nahanapin yon, yung color blue na e-travel. Yung mga basic questions ng immigration. So, for the first timers, na banggit naman nila dun sa unang vlog natin ng Manila to Hong Kong kung ano yung mga hinanap sa kanila. Pero ang mga basic requirements na hinangi or hinahanap ni immigration, normally, regardless if you're a first timer or multiple flyer, yung hindi ka first timer, basta yun, nakalimutan ko na yung term, or frequent flyer. So ang mga basic requirements is passport, at least valid 6 months bago ma-expire, and then itinerary meaning yung return flight. Itinerary yung tawag doon para sa mga first timers. Itinerary yung tawag sa return flight confirmation na binili mo. And then, pangatlo, yung mga proof mo for your work, like COE, company ID, anything that proves na meron kang trabaho sa Pilipinas na babalikan, and then justify mo na lang if ever questionin ka ng immigration. Yung details ng travel nyo, like kailan ang alis nyo, kailan ang balik. So, if may bala kayo mag-Hong Kong or mag-Macau, dapat alam nyo rin yun kung kailan araw or anong araw kayo magba-Macau. Kasi si Ayi, yung isa, tinanong kung anong araw yung Macau. So, make sure alam nyo yung details na if ever hindi kayo nag-book. So, alamin nyo, kausapin nyo yung nag-book if you will be going here in group na nagbabayad ka lang. So, alamin nyo yung mga details na yun. And then, travel tax, 1,620. So, kami binabayaran namin yun sa airport kasi sayang din naman yung 100 pesos na fee, transaction fee ng mga airline. So, might as well mag-ride ka lang sa airport. And hindi pala kayo bibigyan ng boarding pass sa atin na if ever hindi pa bayad yung travel tax. Kailangan na rin mo ipakita yung resibo. And then, if bayad ka naman online, ipakita mo lang yung resibo na nagbayad ka na ng travel tax online. After immigration, yung sa scanner, yung papadaan lahat ng gamit, make sure wala kang belt, wala kang mga bracelet or alahas, and then shoes, ipapadaan din doon sa atin bago ka makalabas ng immigration to the gates. So, iwasan nyo rin magdala ng mga above 100 ml or I can say 90 ml and above. Huwag nyo nang i-risk. Kasi yung sa kapatid ko na 100 ml sakto yung bote na pabango,
na-detect and pinatanggal doon sa Pilipinas. Sobrang dami pa ng pabango. So, ibababa natin ng 90 ml and above. Huwag nyo nang i-risk dala. Kahit pa 100 ml yung nasa bote kasi yung sa kapatid ko napatanggal. So, swerte nyo if hindi napatanggal yon kung yun yung na-experience nyo. And then, yun lang. Pagdating naman dito sa Hong Kong, so arrival card, ibibigay naman yun ng mga FA ng airline. Ewan ko kung sa Cebu Pacific lang, depende sa airline. Pero, binigyan kami ng arrival card. Pero kung wala, pagdating nyo dito, pag the-plane nyo, meron namang arrival cards available doon sa immigration. And then, yan, basic pa rin. Name, info, hotel, kung saan kayo magstay, address, and then address sa Pilipinas. So, bank statement din naman hinanap kasi wala namang visa tayo here sa Hong Kong. And if ever hanapin, make sure, feeling ko hanapan lang yun sa mga walang trabaho. And it's 4:25. Medyo kumalma-kalma na yung dugo ko kasi kanina sobrang taas. Hindi ko na sinabay yung stress ko sa kanila kasi stress na sila kanina. Ewan ko, matik ganun ako. Pag na-stress yung mga kasama ko, nagpapaka-chill lang ako. Kasi ayoko namang madamay pa sa stress nila or lahat kami stress, sabog kami lahat dito. And ayun, good thing, nakalusot naman kami lahat. The baggages are in. And yung technique na shinare ko sa inyo guys, galingan nyo na lang. Galingan nyo lang kung paano i-execute yung technique sa pag-check-in coming from Hong Kong. So ayun na guys, mamaya ko bibigyan ng update. And patapos na rin yung tatlo mag-ayos ng baggage. And pupunta na kami ng aming gate. Haba papunta ng gate. Ayun, tinan nyo. Ayun ang haba. Nandun kami pa sa dulo. 47, nahanapin namin yung 47. And ang daming babiyahe oh. Ganda naman ang McDo nila dito guys. Ganda ng McDo no? Overlooking ng runway. Ayan guys, nasa McDo kami. And ayan naman yung view nyo, ang ganda. Kitang-kita nyo yung runway. O, dito lang may McDo ganyan. Ano yan, sakto may Manila, gate 47. Ayan. 47. So tara, order tayo. Ganda talaga ng McDo nila dito. Oh, ang ganda. Though maliit lang siya, pero yung view niya guys, oh, runway. Yun, kitang-kita oh. Ganda no. Dito lang meron yan, wala sa Pilipinas. So, ayan. Hintayin lang namin yung take out pagkabayad. Tapos diretso gate na kami. Taas lang naman siya. And it's currently 4:45 PM. Ayan, may pa-free game daw guys. Ang cute. Naglaro muna si El. Left, right lang. May isa pa rin dito sa kabila. Oh. Free game. So pag may pagkakaabalahan. Ito yung mga pwedeng gawin guys. Ayun, may 6 na setting. Or mode rather. Ayan. Nawala na yung 3. Bala na sila sa buhay nila. Tapos na maglaro ang bata natin kasama. Ayun, maraming pagkakaabalahan dito sa airport nila in fairness. Hindi ka mabuburyo. So ayun, may mga malalaking chess pieces here. Ayan o. Ganda. Kaso may mga bata. Ginawang playground. And then, andito na tayo sa dulo. Gate 40 to 80. And asa na yung 3. Ay, may mga coffee shops pa rin pala dito. Akala ko dun lang sa bungad. So, of course, mahal yung mga yan. Compared kay McDo, andun sa gitna. So, tara. Gate 60 to 80. Dito tayo sa kabila. 40 to 59. Ayun. So, guys, if ever mag-Hong Kong kayo, agahan nyo pumunta sa airport kasi sobrang layo. Sobrang layo ng boarding gate nila. Or else, malilate kayo sa boarding. It's currently 5 PM and 5:35 daw magko-close yung gate namin sa gate 47. Pakalayo. Imagine, nilakad namin doon guys. Simula doon oh, ang layo. Ngayon dito na kami sa kabilang dulo. Yung gate number 47.
Doon pa siya. Nasa na kayo yung tatlo. Nakapagod. Pero yun nga guys, if you're departing from Hong Kong guys, make sure wag kadikit ng boarding nyo yung pagpunta nyo dito. Sobrang layo. Kung na kayo tumambay dun sa gitna, may mga stalls din naman dito, stores na pwedeng pagbilhan ng pagkain ng kainan. And may mga CR din, and then merong water refilling stations here dito sa malapit. So, ayan, dito na kami guys. So, it's currently 5:15 and ito yung gate namin. Ayan. And then kumakain lang sila ng mga binili nila sa McDo. Fries si El. Ayan, oh, hirap-hirapan. Nawala pa yung kanyang pakaw. Ito yung tatlo. Ayan. Mga pagod. Diretso check out kasi from check out diretso punta dito. And isang haba-haba pa ng nilakad namin. Grabe daming gate dito sa Hong Kong. So basta kung dito kayo mag-depart guys, again, sinabi ko na kanina, make sure agahan nyo. Huwag kadikit ng boarding kasi mahirapan kayong humabol. 5:20 papaboard na sila. Ayun. Tabi dyan na may. Ayan. And then what I like about here is hindi siya kagulo. May zone ang mga pinapapasok. So dyan na kami papasok mamaya. Ayan. Picture na siya. Final picture sa travel at babalik na sa normal life pagbaba ng Pilipinas. Ha? Oh, okay, El. Ay. Buti nakita niya. Oh, yan ako. May iwanan pa ang iPhone niya. So face mask ha. Pinapag-wear. Ayan. Required pa rin pala guys yung pag-wear ng face mask sa loob ng plane. Ganon din sa atin from the Philippines. Ayan. Medyo mahigpit sila sa guys sa number of bags dito ha. So make sure magkasya lahat ng yan. So let's go. Board the plane. Ayan na yung plane namin guys. We're flying Air Asia pabalik. Nung papunta is Cebu Pacific. Basta yung naman lamig. Yes, of course. Ayan. Uwi na tayo ng Pilipinas guys. Maliit lang to eh. Unlike naman sa Cebu Pacific na malaki. So 18A copy ako. CC lang yan. NCL. Ayan. And then si Sira may nakakabali na kami yung tatlo. And then yung dalawa. Then 6:15 ang alis namin dito sa Hong Kong guys. Nasa may wing party naman kami nakaupo. So ayan yung Air Asia guys. Ayan. Jump pack. I've been making moves like a ninja. I could play it cool like I'm winter. I can make it rain like a cash tsunami. You wanna slip and slide, we can link up. Working all the time, make it duller. Be a student, try to make a dollar. Wanna live life like I'm on vacation. Gotta get those good vibrations. Oh, glowing so bright, I'm glowing so high. I'm riding high and it's just so loving what I do, and I know nothing gets me down, 'cause I can turn it round like. Wanna have a party, let it all hang out. Come on, let me show you what it's all about. Like, So andito na kami sa Manila. 7:53 PM. And ayan na yung tatlong turista. Ayan. And mag-immigration muna kami. And then si mami at si daddy naghihintay na ulit sa labas. So share ko na lang mamaya yung requirements. And then doon ko yung gagawin yung outro natin. So ngayon naglalakad na kami papuntang immigration doon sa dulo. Time check, it's 9:05 and we're here na sa Carousel number 3.
dito yung aming luggage mapupunta. And after nito, lalabas na kami. And then andun na sila mami sa tapat. Ayun na, nakita nyo yun? Yung mga tao na yun. Andun sila mami doon. So, kamusta? Masaya. Super duper saya. Ayun, dalawa. Pagod kahit pagod. Babiyahe pa yun ng Quezon. Masaya. Naulitin ko. Babiyahe pa sila ng Quezon, guys, pa uwi. And kami ni El, dito lang naman sa Makati nakatira. And ayun, update ko na lang guys pag magkakasama na kami. Pati nila mami dun sa labas. Ayun guys, nandito kami sa Manila and nandito si mami at si daddy and nandun na yung tatlo. Babiyahe pa sila ng Quezon. And ayan, ayan na, sa Pilipinas na ulit tayo. Lamig. Ayan, kamusta? Masaya ba? Ayan, ito pala si El. So, ayun guys, wala na palang e-travel. Hindi, e-travel meaning QR code. Pero, yeah, diretso immigration na ulit. So, dito ko na end yung vlog namin guys. Tapos na ang aming Hong Kong trip. Busy na sila. And if you're new to my channel guys, don't forget to hit the subscribe. And, intro ko. Don't forget to hit the subscribe button and the notification bell para update ka sa aking next travel vlog. Ayan. Bye-bye guys. Bye-bye.